Morning, morning. Okay, yung get up ni Bishop, no? Kaya niyo yan? Hindi na ako nag-ahit. Wala akong pambili ng pang-ahit eh. Nagtitipid ako para makapagpagawa ng second floor. Una po sa lahat, kayo po ay aking binabati ng advance Merry Christmas and Happy New Year. Baka makalimutan ko ho. Pero tumatanggap na ako ng regalo, mas maaga, mas mainam. At lalo kayong lumungkot. Bakit bang nalungkot ninyo? Parang bigat ng problema ninyo Parang pasan nyo ang buong daigdig. Nagkausap po ba ako? Ayun, nagkaintindihan. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Tayo po ilalapit muli sa paanan po ng Panginoon. Dakilang Diyos, batid mo po ang laman ng aming pong puso. Wala po kaming maililihim sa iyo, Panginoon, una sa lahat. Ang nais lamang po namin, O Diyos, sa araw na ito ay amin pong makatagpo ang iyong Santong Espiritu. Dalangin po namin na katagpuin mo rin po ang bawat isa sa amin. Ano man, O Diyos, ang kabigatan po namin sa aming puso, ito po ay aming inilalahad sa inyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan kung paano pong sa kabila, Panginoon, ng amin pong mga kinakaharap. Nandiriyan ka at nagpapahiwati, laging nagpapaalala sa pamamagitan ng Santong Espiritu at ng iyong mga salita. At ang iyong pangako, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Sasamahan mo kami sa pinakamalalim na bahagi ng amin pong mga kinakaharap sa amin pong mga buhay, O Diyos. Kaya sa umagang ito, nais lamang po namin, Panginoon, na maibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi man namin nakikita ang pagkilos mo sa aming buhay, ngunit ito naman po, O Diyos, sa inyo pong ipinadarama sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, ayaan mo purihin ka namin sa pangalan mo lamang Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po ay makakatayo na. Talagang program na, no? Pag sabing sa pangalan ni Jesus, sa susunod na pag-upo na Ano po ang tema natin sa buwang ito ng Setyembre? Reconciliation. Ano ba ang ibig sabihin ng reconciliation? Sa wikang Tagalog, ano yung reconciliation? Isasarado na po kasi natin tong tema po natin. And we will be having a new theme by October. So bago po natin tuluyang iwan ang ating pong tema, this September, na it's all about reconciliation. Meron po ba tayong sa kabila sa mga nagdaang 4 na linggo, this is the last Sunday, this is the 5th Sunday, meron po bang naiwan dyan na magpo-profile sa atin or magbibigay po sa atin ng push, ng encouragement, ng inspiration, na despite of everything that we are now facing, whatever it is, malaki, sobrang laki, at napakalaking problema, ay magpapatuloy pa rin po tayo. Meron po bang naiwan? Ayun, naiwan nga, nakalimutan Buksan po natin ang ating mga aklat. Banal na aklat sa aklat po ng Kolosas. Ayan. The Christ work of reconciliation. The Christ, apostrophe S, work of reconciliation. So babasahin ko po mula po sa verse 20 hanggang 23. Kaya alam ko naman pong nakahanda ng inyong mga banal na cellphone. Naka-charge po ba yan? Kasi nagkakaroon din ng spiritual burnout ang cellphone Okay. Nangihina rin kasi ang mga cellphone. Kolosas, kabanatang 1, talatang 20 hanggang 23. At inibig niyang ang sandaigdigan
ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. 21. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan, 22, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal, at walang batik. 23. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So malinaw po yan mga kapatid, Tagalog po tayo ngayon. Wala po magsasalita ng English. Is it okay? Pero bago ko po tuluyan itong talakayin, nais ko pong balikan din yung 15. Sundan nyo na lamang po at habang sinusundan ninyo, alalahanin po natin kung sino tayo sa harap ng Diyos. Sipatin po natin or let us examine ourselves before God. Suriin po natin ang ating sarili. Wala nang pong ibang susuri niyan kundi tayo. Okay? Sabi po ng verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So mahirap pong iguhit si Kristo sapagkat di isa sa atin walang nakakita. Pastor, bakit po maraming Kristo sa dingding po namin? Abay, malay ko sa inyo. Kasi sabi ng Biblia, walang nakakita kay Kristo. Sila nakita nila, pero hindi nila dinrawing. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay makita natin ang Panginoon sa Kanyang kabuuan, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kahima-himalang gawa nang hindi po tayo nag-iisip at hindi po tayo gumagamit ng any kind of medium. No, bato, pilak, ginto, alambre, lupa, at mga dibuho. Ayaw ng Panginoon na merong tagapamagitan para lapitan natin siya. Hindi po yun, Kaya nililinaw ko po ito sa inyo. So, ulitin ko po, si Kristo ang larawan ng Diyos. At tayo naman ang larawan ng Panginoon. Binigay po sa atin. So, si Kristo ang larawan ng Diyos Ama. At siya naman ang nagbigay sa atin ng kanyang larawan. We were created in the image and likeness of God. Dapat alam po natin yan from the very start. Alam mo dapat kung sino ka sa harap ng Panginoon. Kung alam mo na ikaw ay anak ng iyong magulang, walang makakaagaw niyan sa iyo. Alam mo na ikaw ay anak . So, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sovereignty of God. Makapangyarihan po ang Panginoon. Okay? At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Meron bang bagay dito na hindi nilikha ng Diyos? Mag-isip po kayo. Pastor, paano po itong H100? Si Lord din ho bang lumikha niyan? Si Lord din bang gumawa nito? Itong electric fan. Si Lord din bang gumawa nito? Tao.
Okay, saan galing ang tao? Hindi siya rin. Parang hindi pa kayo sigurado sa sagot ninyo. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. So, lahat ng nakikita, ang Diyos ang lumikha. At yung hindi mo nakikita, Diyos pa rin ang may likha. Alam ba natin yan? Okay. At least, alam natin. Pati ang mga naghahari at namamahala. Ano ba ang mga naghahari sa lupa? Ano ba ang naghahari sa langit? Ano ba ang namamahala sa lupa? At ano ba ang namamahala sa langit? Okay? Lahat yan ay likha ng Diyos. Mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ulitin ko po yan, ha? Ang mga namumuno at may kapangyarihang espiritual. O, may kapangyarihang espiritual. Kasama dyan ang mga anghel. Okay? Hindi ko lang alam kung kasama dyan si Angel Locsin. Okay? Si Lord din ang may gawa. So therefore, kung lahat ng may kapangyarihang espiritual, ang Diyos ang may likha, hindi talaga pwedeng itumbas ng kaaway ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi po ito between Satan and God. No. Baka nagkakamali po tayo. It's all about God. It's all about God. Kasi si Lucifer, o si Taning, o kahit anong tawag nyo sa kanya, kahit Epal, ang tawag nyo sa kanya, si Lord pa rin ang lumikha sa kanya sa unang pagkakataon na ninais ng Diyos na sila ay likhain. Okay? So doon po tayo nagsisimula na ang lahat ay galing sa Diyos, sa kanyang original na pagnanais o desire or pleasure. Okay? Tuloy po natin. Para sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, through Him, and for Him. Hindi para sa akin. Para sa Kanya. Nilikha ako ng Diyos para sa Kanya. Nilikha kayo ng Diyos para sa Kanya. Siya ang may-ari sa atin, tanggapin mo man yan o hindi. Okay? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So yun, the living Christ. Buhay na Kristo. So buhay ba si Kristo sa atin? Pastor, malapit nang mamatay si Kristo sa atin. Naghihingal na ako, Pastor. Okay? Ba't ang tahimik ninyo? Kayo ba talaga yan? Pagod kakakanta. Siya'y una Siya'y una sa lahat at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. He is a God of order. When the Bible declares that God is a God of order, wala kang dahilan para maging pasaway. Kasi maayos ang Diyos. Now, dalhin natin sa larangan ng bahay. Kumusta po tayo sa bahay? Maayos po ba tayo? By the grace of God, wala kayong problema sa asawa nyo? Sino po dito mga may asawa? Taas ang kamay. Yung nagpapanggap na may asawa, taas din ang kamay. May nagtaas. Kumusta po? Hindi ko po sinasabing pag sinabing maayos ay walang problema. Hindi po. Pag sinabing maayos, dumadaan ka sa problema pero hindi ka nalalaglag. Maayos ka.
Ang bigat naman ng kamay ninyo. May bakal ba yan? Pwede ba lakasan natin? Napakainihin mo naman pumalakpak. Ay, lugaw lang muna kain, lugaw. Okay, hindi bale. Hindi naman nakasalalay yan sa palakasan ng palakpak eh. Hindi man pumapalakpak ang kamay mo, pero nagbubunyi naman ang puso mo, mas malakas yun. Okay? O sino po dito ang basag-basag ang puso? Wala akong nagtataas ng kamay, maliban sa akin. Basag. It is hard for someone to pretend. Yes. Ang ibig sabihin nun, napakahirap para sa isang tao ang magbalat kayo o magpanggap o magmaang-maangan. Madaling gisingin ng taong totoong natutulog. Pero yung taong nagtutulog-tulugan, walang dahilan para magising siya. Kasi hindi naman talaga siya tulog. Mahirap iayos ang taong nagbabanal-banalan. Kasi yun ang tingin niya sa sarili niya. Mabuti pa yung taong inaamin niyang ubod siya ng sama. May magagawa ang Panginoon. Amen? Saan po kayo sa dalawa? Yung natutulog na naghihilik pa o nagtutulog-tulugan? Natulog. Okay? So ulitin ko po siya'y una sa lahat at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang una at panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. 19. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa kanyang anak. Kung titignan po natin, kung babasahin po natin yung daloy ng mga salita, ang ibig sabihin niyan ay ang preeminence of God. Preeminent or preeminence. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, maging sa pagkalikha sa kalikasang nakikita at kalikasang hindi nakikita, ang Diyos ang may gawa nito. Andyan pa ba kayo? Naintindihan po ba natin? Alam naman sabihin yung hindi. Gusto ko lang maging malinaw. So, kung titignan po natin, 20, 21, 22, 23, hindi po natin yun maintindihan kung hindi po natin unang babasahin ang 15. Ang 15. Pababa. It is God's desire. Kaya nga Christ's work of reconciliation. Sino po dito ang naging nakaranas na nagkaroon ng kaaway? Ayan. Paano po kayo nakipagbate? Kasi meron po akong liliwanagan Naranasan nyo na makipag-away. Yes. Naranasan nyo na makipagbate. Yes. Paano kayo nakipagbate? Sorry Kinausap siya ng Kinausap mo siya ng one-on-one. Yung iba, paano kayo nakipagbate? Binigyan ng ulam. Wala namang plato. Sa palad lang. O yan, ulam. Pati na tayo. Paano po kayo nakipagbate? Hindi mo maintindihan ng reconciliation kung hindi mo muna titignan ano ang unang hakbang na ginawa ng Diyos para abutin ka. Hindi ang Diyos ang may kasalanan, kaya po siya lumayo. Tayo po ang may kasalanan at tayo ang lumayo. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Ang Diyos ang nakipagbate sa atin. Hallelujah! Walang ka-energy. Nung nananalangin kayo at tinugon ng Panginoon ang panalangin, lalong-lalo na sa bingit ng kamatayan, tinugon ng panalangin, yes, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Walang kabuhay-buhay na hallelujah! You see? Hindi ang Diyos ang may problema. Tayo. Kaya doon po natin titignan ano ang reconciliation na ginawa ng Diyos sa akin muna personal. Pag-personal muna tayo. Dahil hindi ka magiging ambassador of reconciliation if you do not really understand reconciliation. So we must begin from the very start. Di ba narinig po natin, for God so loved Eric that He gave His only begotten Son, that if Eric would accept Him, he will not be what? Hindi po siya mapapahamak. He will not be condemned. But Eric will have eternal life. Yun ang sabi ng John 3:16. Hanapin niyo yung pangalang Eric. Pag hindi nakita yung pangalang Eric, mali ang Bibliang yan. Mali! Bumili kayo ng bago. Ang reconciliation ba ay para sa mga gusto lang? Kung sabi doon, for God so loved the world. Yung may gusto at may ayaw, inoffer lahat yan ng Panginoon. Inoffer yan. Reconciliation is a gift. Paano ba ang tamang attitude ng pagtanggap ng regalo? Sa atin, depende sa regalo, depende sa nagbigay ng regalo at ang iyong perception sa iniregalo. Doon nakabase ang atin pong attitude, which is totally wrong. Ay, ito lang. Ito, Chuck. Maganda ang regalo nito. Kaya tayo nagkakaroon ng confusion in receiving the good news of salvation. It all starts with your thinking. Nagsisimula dyan sa pag-appreciate mo ng isang bagay. Halimbawa, may nagbigay sa inyo ng 1,000,000. Anong attitude mo? Especially kung wala kang pera. Kasi kapag mayaman ang binigyan ng 1,000,000, wala dating. Wala! Bigyan mo ang isang taong walang-wala. Bigyan mo ng 1,000,000. Yes! Pakapatitalampakan mo, halikanan niya. Kahit may alibunga pa yan. Paano mo tinanggap si Kristo? Diyan tayo magsisimula. Paano mo tinanggap si Kristo? Huwag mong bilangin ang taon. Huwag kang magsimula sa buwan nang tanggapin mo ang Panginoon. Hindi po dyan nakasalala yan. Yung paglakad mo sa pananampalataya, yan ang magdedetermina kung paano mong tinanggap ang Diyos. Kaya wag po natin ipagmalaki na matagal na akong Kristiyano, alam ko na yan. Maaring may alam ka. Maaring may alam tayo. Pero hindi nangangahulog ang naunawaan mo ba? Ipinamumuhay mo ba? Yun po ang malaking pagkakaiba. Pinamumuhay po ba natin ang reconciliation? Ang mabuhay ka na humihinga, na kumakain, may lakas, hindi nangangahulog ang totoo kang ang buhay. Pero yung nabuhay ka na hindi ka naman nakakakain ng masarap, pero alam mo na ang lahat ng kinakain mo ay dahil sa biyaya ng Panginoon at tinatanggap mo ito ng merong pagpapasalamat, lumalakad ka sa gusto ng Diyos. Do not be concerned for everything, sabi doon, but by thanksgiving,
Diba? But by thanksgiving, present your needs before God and do not stop thanking the Lord kahit walang dumating. Nagpapasalamat ka lang dahil may natanggap ka eh. Paano kung wala kang tinatanggap, magpapasalamat ka pa rin ba? Thank God for what you have. And also thank God for what you do not have. Okay. Sa 20, ang sinabi po doon, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. It is God's desire. Nais ng Diyos. God's desire for everyone. Open po ito. Open ang kaligtasan sa lahat. Bukas ang pinto at bintana ng kalangitan upang ang lahat ay magbalik loob sa Panginoon. Bukas. Pagka bukas ang pinto, anong gagawin mo? Papasok, di ba? May ugali ang mga Pilipino, lalo po ng mga panahonan po namin, when I was younger. Dahil nasanay kami na ang pinto sa amin laging bukas, labas-pasok kami. Ay napunta kami ng Maynila. Kasama ko lang si Pastor Joe eh. Katatayo lang ng Jollibee. Sabi niya, Pisan, kain tayong Jollibee. Sabi ko, sige. Ikaw magbabayad ah. Oo ba? Eh nung papasok na kami, sabi niya, Pisan, sarado ang pinto. Natural. O di okay na, binuksan namin. Pasok kami. Eh siyempre, mag-o-order ka, tatanungin ng tindera, what can I give you, sir? Pisan, ikaw na lang mag-order. Nag-i-English eh. Talaga si Pastor Joe, pasaway din eh. Kaya gusto-gusto akong kasama nun eh. Nung binuksan ng Diyos ang daan ng kaligtasan, ang pinto ng kaligtasan, pumasok ka ba? O so ulitin ko, baka hindi po natin naiintindihan. Hindi ka itutulak ng Diyos at hindi ka hahatakin ng Diyos para pumasok ka. Pero ang pintuan ng kaligtasan hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling bukas. Nasaan ka? Nasaan ka, kapatid? Baka sa ibang pintuan ka pumapasok. So, ulitin ko mga kapatid ha. Ninais ng Diyos. It is His pleasure and it is His desire for us to enter in. Yan ang kanta ni Steve Green eh. Enter in, surrender to the Spirit God, to God and enter in. So, nag-iimbita ang Diyos. Bukas ang pinto. God is in the business of inviting all kinds, types, race, tongue, color of His creation to come in. So, paano ginawa ng Panginoon na yung kanyang desire ay hindi manatiling sa puso lang niya? He needs to come down. Kailangan po niyang bumaba. Kailangan po niyang abutin ang pinakamasamang tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kailangan niyang abutin yan. Picture in your mind, gaano kahaba ang kamay ng Panginoon para abutin ang lahat ng tao? Picture, kahit na pilosopo ka, daig pa niya si Lastic Man. Gaano kahaba ang kamay ng Diyos, gaano kalaki ang puso ng Diyos, gaano ka busilak ang pag-ibig ng Diyos, at gaano kalaki ang paghihirap ng Diyos para sa isang tao na abutin siya. Ang dami natin. At bawat isa kinakausap niya. Dahil sabi ng Biblia, sa aklat ni Job, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bituin, ng buntala at lahat. At tinatawag niya ang lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan.
May pangalan ng mga bituin sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag yan ng Panginoon. It may be a hyperbole. Ibig sabihin, exaggeration. But be that as it may, sinabi ng Biblia, dahil karunungan ng Diyos ang ating tinitignan, walang ginawa ang Diyos na walang pangalan. Kaya bago ka pa nagkaroon ng pangalan, itinakda na ng Diyos na magkaroon ka ng pangalan. Pero yung pangalang literal, magulang mo magbibigay sa iyo. Dahil sila ang instrumento ng Diyos, katulad ng pagbibigay niya ng pahintulot kay Adan na magbigay ng mga ng mga pangalan sa lahat ng hayop at sa lahat ng mga halaman. Di po ba kayo? Yes. Okay. So nagsimula po ito sa puso ng Diyos. It all start from the heart of God. Dahil nakita naman natin doon sa Genesis chapter 6, ano pong sinasabi doon? Na ang tao ay nabuhay, sobra ang kasamaan, kaya nga niya nilipol ang tao. Pastor, sabi mo may pag-ibig ang Diyos. Bakit siya pinatay ang mga tao? Kung talagang umiibig siya. Sino po dito ang mga magulang? Yung totoong magulang. Magulang ka ba? Marunong ka bang magulang? Magulang ka nga. O, tanong ko to sa mga magulang. Do you love your children? Yes. I can't hear you. Yes. I can't hear you. Yes. Bumisigaw ba kayo? Do you love your children? Yes. Bakit mo siya pinapalo? Bakit mo siya inuuntog sa pader? Bakit mo siya inuumbag? Bakit mo siya tinatadyakan? Bakit mo siya minumura? Mahal mo anak mo, di ba? Mahal kita lang. Putok, sinta ka. Now tell me, ganyan ba ang pagmamahal? O dalhin natin ngayon, bakit pinatay ng Diyos ang mga tao? Kung talaga nagmamahal ang Diyos. Para makita mo ang dalawang side ng Panginoon. Huwag mo tingnan ng Diyos sa pag-ibig lang. Hindi po ako naniniwala na love the sinner and hate the sin. Walang ganyang sinasabi ang Biblia. Wala. Anong sabi ng Biblia? God hate the sinner. Parang ang tahimik. Pasko na ba? Ano, silent night o holy night, no? Pero ang tahimik ninyo, mga kapatid. Okay? Yung desire ng Panginoon, kailangan niya itong ipakita sa mas malinaw at mas nakikita, tangible way. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, let there be light at walang light. Ang sinabi ng Biblia, when God commanded na let there be light, ang sabi ng Biblia, following immediately after is, and there was light. Eh, nangyari, di ba? Sinabi niya, o magkaroon ng hangganan, o ang paghihiwalay ng gabi at ng liwanag. Nagkaroon, di ba? Kaya nga meron tayong dapit hapon. O, anong tawag doon? Dapit hapon at bukang liwayway. Okay? Kilala niyo ba si Liwayway? Ako, kilala ko si Liwayway. Nagbabasa nga ako noon eh. Nung panahon namin. So, nangyari lahat ng sinasabi ng Panginoon, inutos niya. Ang inutos ng Diyos mangyayari. Pero pagdating sa tao, hindi lamang po niya inutos na, let us create man and there was man. No, hindi po. Sabi niya, let us now create man in our image, in our likeness. Pero bago niya ginawa yon, sabi niya, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over every livestock or animals that move
upon the ground. So, binigyan niya ng kapangyarihan ang tao. At ang Diyos mismo ang nagdibuho sa tao. Kaya nga, special ka. Sabihin mo sa katabi mo, special ka. Sabihin mo sa katabi mo, normal ka. O sagutin mo, bakit ka abnormal? So, kailangan ipakita ng Panginoon ang katotohanan ng kanyang sinabi na, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. So, He went down, okay, under the rule of men. Yung batas ng tao, dadaan ng Panginoon, at batas ng kalikasan. So, ang reconciliation ay magmumula sa Diyos. Ito ang plano ng Diyos, pero ginawa ito ng Panginoong Hesukristo. May ginawa ang Panginoong Hesukristo para sa iyo, kapatid. Christ and cross. Double C. The coming of Christ, the birth of Christ, the suffering of Christ, and the death of Christ at the cross. Now, kung ikaw ang nandoon sa panahon na ipinapako ang Panginoon, balik po tayo doon sa crucifixion of Christ. Maraming nanonood eh. Remember doon sa book of John, nung siya ay nakasakay na sa Mustang. Napasok siya ng Jerusalem. Di ba? Nakasakay siya ng Mustang. Ay, walang, ano nga ba yung Mustang? Saan nakasakay ang Panginoon? Sa asno. Dito, saan nakasakay ang Panginoon nung pumasok siya ng Jerusalem? Saan po siya nakasakay? At anong ginagawa ng tao habang siya ay papasok na ng Jerusalem? Nadaanan ko lang naman, kasi mayroon po akong idudugtong eh. Nadaanan ko lang. Kayo bilang mga Kristiyano, gugustuhin nyo ba na yung dinaanan ni Kristo, daanan nyo rin? It's a matter of personal conviction. At sa maraming dapat sakyan, bakit sa asno pa napili ng Panginoon sumakay siya? Or sa donkey, kung hindi niya alam yung asno. Donkey. Maliit na kababoy. Gugustuhin niyo ba? Hindi natin maintindihan madalas ang kahulugan ng atin pong pagkatao dahil hindi natin hinahanap ang ating pagkatao sa pagkatao ni Kristo Jesus. Hinahanap mo yung pagkatao mo dahil meron kang magulang. Okay? Kaya, pag nagkasala ka, katulad lang tao ko eh. Mga magulang ko nga tao eh. So, yun na agad ang thinking mo. Sukatin mo ang pagkatao mo sa pagkatao ni Kristo Jesus. At tignan ko lang kung ano magiging pananaw mo sa salitang kasalanan. Sa iyo, nabubuhay sa puso mo, magkasabay ang love and hate. Magkasabayan. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayan. Laging magkasama yan. Ewan ko lang kung naintindihan po ninyo ako. No one can serve two masters.
When you serve with love, the first one, would it be the same for the second one? And who would you love most? The first or the second? Kaya mo bang maglingkod sa Diyos na ang kalahati ng katawan mo ay nakatuon lang doon sa pagkakamal ng maraming salapi? So again, mahirapan kang maintindihan ang pagkatao mo kung sa tao ka magsusukat. Huwag mong sukatin doon. Magsukat ka sa pagkatao ni Kristo Jesus. Kasi naging tao siya. So, anong kaaway niya nung siya ay naging tao? Kaaway niya masama. Kaaway niya ang di kabanalan. Kaya nga nung tinutukso siya ni Satanas, ano ang unang sabi ni Satanas sa kanya? If you are the Son of God, hindi naman, if you are truly, indeed, the Son of Mary, turn the stones into hopya. Binasa po ba natin ganon? Naintindihan po ba natin? Bakit nung sinabi ni Satanas ko ikaw ang totoong anak ng Diyos? Bakit nila sinabing, di ba anak ka ni Maria? Gawin mo itong tinapay. Itong mga batong to. Kaya wag po nating basahin lang for familiarity. Take it to heart. Understand what you're reading. Kasi malaki ang implikasyon nun. Ang hirap sa isang Diyos na nagkatawang tao na manatiling nagpapakumbaba kahit na sa panahon ng kagutuman. Di ba? Ang hirap. Ang hirap maging born again kapag lagi kang gutom. Kapag lagi kang uhaw, kapag lagi kang puyat, kapag lagi kang pagod, kapag ang dami mong problema, ang hirap magpakabanal. Dinaanan lahat ng Panginoon yun. Bago pa siya ipako sa krus, naghirap na ang Panginoon. Nahirapan na siya. Hindi sa tinantanan ng kaaway. O, hindi po siya natukso. Tao siya. Kaya wag po natin gamitin madalas yung tao lang eh. Dahil sinusukat natin ang ating pagkatao sa standard ng tao. Ano bang standard ng tao? Nagkakasala. Ay, paano si Jesus? Siya'y naging totoong tao at kailanman hindi naalis sa kanya ang pagiging Diyos. So, pilosopo ka, yun ang problema, Pastor. Kasi si Kristo, Diyos siya at tao, tayo, tao eh. Di ba? Ay, paano yung sinabi ng 26:27 ng Genesis? Let us create man according to our image and likeness. At yun ang ipinantukso ng kaaway kay Eva. Magiging tulad ka ng Diyos. Kinagat yun. Bago kinagat ni Eva ang fig fruit. Ano po yung fig sa Tagalog? Igos. Hindi baboy ha. Pig yun, di fig. Hindi po mansanas. Fig fruit. Kasi yung dahon na pinantapi nila sa kanilang kahubaran ay fig leaves. Therefore, kung ano yung dahon, yun ang pangalan ng puno. At kung ano yung puno, yun ang fruit. Okay? So, bago niya kinagat ang fig fruit, kinagat muna niya yung sinasabi ni Ahas. Yan po ba kayo? Okay. Salamat. Diyan pa kayo. Alam ng Panginoon ang kasasapitan niya. Kaya nga nung siya nananalangin na sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Father, if thou art willing, let this cup pass over me. Sa anong tendensiya siya nagsasalita ng ganon? Sa pagiging tao. Sa pagiging tao. Kaya nga ang tawag niya, Father.
At nung siya ay hinuli na, at nung siya ay nasasaktan na, at nung higit sa lahat, nung siya ay nakapako na, ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So si Kristo at ang krus, doon po tayo magsisimula sa reconciliation. Now, nakita natin si Kristo, nakita natin ang krus, susunod, who we are. Basahin po natin ang verse 21. Dati, ibig sabihin ng dati, noon. Sino po dito ang nagsasabing mabait siyang anak? Mabait siyang bata? At mga nakayuko kayong lahat. Okay? Mabait siyang bata, mabait siyang anak. Paano mo nasabing mabait ka? Dahil tumutulong ka sa magulang mo, mabait na ba yun? Obligasyon mo yun. At hindi lahat ng tumutulong ay hindi mabait. Kahit yung hindi mabait, tumutulong pa rin eh. May nasunugan nga sa tundo eh. Yung hindi mga babae, tumulong eh. Nasusunog yung bahay, tinulungan niyang ilabas yung mga gamit. Walang natira. Pero tumulong siya. Kung ang basihan mo ng pagiging mabait, tumutulong ka sa magulang mo, teka muna, excuse me. Baka kasama ka sa tundo. May nasunog na bahay, gandang bahay, maraming furniture, maraming appliances. Aba, kahit hindi tinatawag, tulungan natin, tulong. Kanya-kanyang buhat. Aba, nung hinahanap na nung may-ari, marami akong gamit eh. Bakit wala na? Aba, tinulungan ka namin. Ganon ho ba tayo? O ngayon mo i-define na mabait ka. Dahil tumutulong ka sa magulang mo. Side trip lang ngayon mga kapatid. Side dish lang yun. Who we are, sabi doon, verse 21, dati kayo'y malayo sa Diyos. Ang problema ito eh. Hindi ang Diyos ang lumayo sa atin. Ikaw ang lumayo sa Panginoon. Amen? So anong ginawa ng Diyos nung alam niyang lumalayo kayo sa Kanya at lumayo na kayo sa Kanya? Anong ginawa niya? So babalik ka sa una. For God so loved the world. Doon ka talaga babalik. Now, tingnan natin. According to Ephesians chapter 4 or Ephesians chapter 2, verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. God is commanding us to remember who we are before. Kaya kayo binigyan ng memorya. Kaya kayo binigyan ng karunungan. Kaya kayo binigyan ng katalinuhan dahil may paggagamitan yan dahil ang katalinuhan na tinakpan ng laso ng kaaway na baluktot. Pero nais ng Diyos na kahit na nalalabuan ka, meron pa rin conviction sa puso mo. Kahit na masamang tao, may pagnanais na tumawag din sa Diyos. At ito ngayon, kaya nga sabi doon, remember who you are, sabi doon, kaya alalahanin mo ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at tinatawag na dituli. In as far as ritual concerns or ritual matter is concerned. Ano yung ritual matters? Kailangan mong tagpasin ang bahagi ng balat ng iyong ari or maselang bahagi para ikaw ay mapabilang sa mga tuli. At tayo namang mga Pilipino, excuse me, para sa mga babae, dahil din mo kayo pwedeng tuliin. Okay? Pero lahat ng babae, kapag binubutas ang inyong tenga, is another form of tuli. Kasi binubutas yung tenga nyo eh. Eh? At yung tuli na yan ay naging sign or palatandaan ng tipan ng Diyos kay Abraham. At lahat
ng nasa ilalim ni Abraham, kailangang mapailalim sa covenant ng Panginoon, which is the covenant of circumcision. So kapag hindi ka tuli, ilalabas ka sa lipi ng mga Israelita. So tayo, in general, na tinawag na hintil, hindi po tayo tuli. Sa anong parte? Hindi po tayo tinawag na di tuli dahil sa uncircumcision. Hindi po tayo tinawag na tuli dahil hindi po tayo kabilang sa lipi ng Israel. Di ba binanggit yun ni Pastor Joe? Alienated, not included, without God, not having the covenant of God, not having the promise of God, you are not belong in the commonwealth of God. Kaya nga, doon nabuo ang salitang adoption. Yung pag-ampon. Okay? So tuloy ko lang naman po. Hindi kayo tinatawag, hindi tinatawag na dito ng mga Hudyo. So Hudyo ang nagbigay po sa atin ng katagang di tuli. Alalahanin ninyo na noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Ito yung sinabi doon, no, malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Pastor, paano ko ba naging kaaway ang Panginoon? Well, basahin po natin kung meron po kayong Biblia. Pakibaso po ang una ay Santiago 4:4. James 4:4. And then followed by 1 John 2:15. Paano tayo naging kaaway ng Panginoon? Sige. James 4:4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino bang nagdanais sa maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos? 1 John chapter 2:15. Unang Juan 2:15. So anong sabi? Ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Meron bang pinagkaiba? Ano lang ang pinagkaiba sa terminology na ginamit ni James at ginamit ni John? Ang ginamit ni John ay salitang umiibig. Ang ginamit ni James sa kanyang salita kanina ay ano? Nakikipagkaibigan. From the word pag-ibig. Mga kapatid, nasaan ka doon sa sinasabing yon? Sino ang kaibigan mo? Sino ang iniibig mo? Kasi nagsimula ang John 3:16, the word for God so loved. Tingnan mo ngayon ang sarili mo, nasaan ka? Sino ang iniibig mo? Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang makalimutan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, dudugon, at kalooban ng Diyos. Hindi ba alam ng Panginoon na ang tao ay may inclination gumawa ng masama? Alam na alam niya yon. Kasi ipinakita na yun ni Adan at ni Eva eh. Despite the direct command of God for the two of them not to eat from the tree. No? Pero may kalayaan ng tao na sumunod at sumuway. At napagkaisahan ng dalawa na sumuway sa utos ng Panginoon. Ganun lang kasimple ang gawa ng kaaway. Di mo na kailangan pumatay. Sumuway ka lang sa gusto ng Panginoon, may kasalanan ka na. Kaya nga,
Do not be conformed to the pattern of this world. Pag sinabing pattern, may nagsimula. Meron ka ng sinusundan. Hindi mo na kailangan umimbento ng kasamaan. Meron na! May pattern na! Ang sabi ng Biblia, do not conform. Huwag mong iayon ang sarili mo sa ginagawa ng mundo. Kasama dyan ng Kristiyano. Huwag mo nang iayon ang sarili mo kapag kalinggo, yung iba may excuse. Sabi mo, ay, uso naman yan eh. Mag-i-excuse na rin ako. At kahit ka Kristiyano, you are conforming to the pattern of this world. Alin yon? Yung ilayo ka sa Panginoon. Sino ba ang nalalayo sa Panginoon? Sino ba ang lumalayo sa Panginoon? Ang Diyos ay nanatiling malapit. Pero ikaw, tayo, lumalayo tayo sa Panginoon. Dalawa na lamang po, matatapos na po tayo. Tama ba yung relo? Okay. So, tuloy ko lamang po, alalahanin ninyo na noong unang panahon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ito ang tanong. Papaanong ang kamatayan ni Kristo ay nagiging sanhi ng paglalapit mo sa Kanya? Alam mo dapat yun, kapatid. Paano naging instrumento ang kamatayan ni Kristo sa krus na lumapit ka sa Kanya? Kasi maraming namamatay eh. Pero particular dito, namatay si Kristo sa krus. Hindi po siya namatay sa ibang lugar. Hindi po siya namatay sa Pilipinas. At hindi po siya namatay sa tama ng baril. Namatay po siya sa 2 piraso ng kahoy. Nandun siya sa ibabaw ng kahoy at nakapako si Jesus doon sa 2 pirasong kahoy na kung tawagin natin ay krus. Anong dating niyan sa'yo? Mayroon ba? Paano kang lumapit sa Panginoon? Kaya minsan, na-appreciate ko yung ginagawa ng mga Katoliko eh. At karamihan po sa atin naging Katoliko. Amen. Nakasakay ako sa jeep. May nadaanan kaming kapilya. Nagkukurso ako, siyempre. Eh sa banda doon, may kapilya na naman. Gusto naman ako, siyempre. Ay habang palapit ako ng palapit sa bahay, ang dami kong church na dinadaanan. Krus ako ng krus. Krus ako ng krus. Yun ba nagpalapit sa akin sa Panginoon? Yung pag-krus ko ng pag-krus. Alin ang sinasamba natin? Yung napako sa krus o yung krus? Tama. Ang sinasamba natin ay ang napako sa krus. Pero inaala-ala natin ang sanhi at naging instrumento ng kamatayan ng Panginoon. Huwag mong tignan ang krus sa pamamagitan ng kahoy. Tignan mo ang krus sapagkat ikaw ay may kasalanan. Yun ang nagbuo ng pinagpatungan ni Jesus. Hindi ka tinawag ng Panginoon para sundan ang krus. Anong sabi doon? Carry your cross, follow after me. Ang sabi ng Biblia, sundan mo ako. Pero may bit-bit kang krus. Hindi literal na krus. Yung sinasabi niyang carry your cross, meron kang dapat na isaalang-alang na ang pagsunod kay Kristo, kapatid, ay kagaya ng krus. Mahirap, mabigat, at hindi ka nais-nais.
ayaw mo na magpasan ng mahirap. Amen. Kaya kung meron kang malaking problema, alalahanin mo, mas malaki ang problema ng Panginoon. Ako meron akong sariling problema. I have problem with my health. I have problem with my profession. I have problem with managing the church. I have problem with my family. I have some sorts of problem. And somehow, they symbolize cross. Pero hindi sa problema ko namatay ang Panginoon. Gusto kong linawin sa inyo, hindi namatay ang Panginoon dahil sa problema mo. Yung mga binanggit kong problema. Namatay sa iyo ang Panginoon dahil mahal ka niya. Mahal mo ba si Lord? So, ito po yung instrumento ng Panginoon para abutin tayo. Okay? At ano ang naging dahilan nung tayo ay inabot ng Panginoon? Kailangan po talaga niya magbuwis ng buhay. Kaya gano'n na lamang. Kaya nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At dahil tayo nga ay tumanggap sa Kanya, verse 23, dito na po tayo magtatapos. Verse 22, ngunit dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Tingnan daw natin ang kamatayan ng Panginoon as an instrument of what? Mediation. Ang resulta noon kapag tinanggap natin, tayo ay ibinibilang niya na tayo ay kanyang kaibigan or kaibigan. Dalawang bagay yan. Kaibigan or kaibigan. So, kaibigan, magsisimula, kaibigan, dahil nagsisimula kang sumunod sa Panginoon. But the more you mature, the more you grow in the knowledge of God, nagiging kaibigan mo na ang Panginoon. Amen. Parang si Justin at saka si Angelica. Ano ba kayo nagsimula? O siyempre, merong halong magkaibigan muna. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Kailangan mo kasing daanan yung dalawang level. Okay? Kasi mas personal na yung kaibigan kaysa kaibigan. Mas personal yun, mas malalim na yun. Kaya kami ni Presi, hindi kami pwedeng magjowa lang. Kailangan magwadyo kami. Wadyo. Jowa. Wadyo. Hindi pwedeng ano lang, laging date. Kasi lagi namang siya nagbabayad, kaya okay lang sa akin, no problem. Kasi nung kailangan tumaas, lumalim yung aming pong relasyon. Kontento na ba tayong Kristiyano lang? Born again lang? Wala bang mas malalim na dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano? Bakit tayo naging born again? Kaya nga ang sabi doon, grow in the knowledge of God. Kailangan mong lumalim sa pagkakilala mo sa Panginoon. Hindi ko maiibig si Presi kung hindi po kami nagtagal na maging magjowa. So, friend muna, nung una ko siyang makita, friend lang, alam naman, jowa ko siya agad. Friend lang muna, yung kunwari may ginagawa ko, pero yung mata ko nakatingin sa kanya. Hindi ako kontento nakatingin lang. Eh, syempre, meron akong desire, meron akong emosyon. Opposite sex yan eh. Eh, lalaki ako, babae siya. So, ibig sabihin, nilikha ang emosyon na yan, hindi para paglaruan. May gamit yan. So, lumapit ako kay Presi. Nagparamdam na ako. At hindi ko na matiis yung pagpaparamdam, medyo ginawa akong medyo malalim na pagpaparamdam. Nagsasalita na ako.
At nung naramdaman ni Presi, yung nararamdaman ko, nagkaramdaman kami. Di ba? Maliban lang kung wala kayong pakiramdam. Mga manhid kayo. Ganun lang yan eh. Pero nagkasundo kami na yung aming pagiging magkaibigan, magkasintahan, gawin na nating mas formal. Maging magkaibigan na tayo. So, medyo kinakapako muna yung sitwasyon ko. Hindi si Presi kinakapako, mga bastos kayo. Yung aking sitwasyon, sasagutin kaya ako nito? Oo kaya siya sa akin? Ito na mga kapatid. Finally, tinanggap ni Presi yung ino-offer ko sa kanya. Pero hindi niya sinabing, yes, I love you too. Wala siyang sinabing ganon. E paano ipinarating ni Presi yung pakikiisa niya sa damdamin ko? Hindi niya sinabi na, di ba karamihan sa inyo, do you love me? Yes, I love you too. Di ba sabi ni Raymar, kaya no, sabay luhod? Oh, Santa May. Santa May. Will you marry me? Sabi ni Santa May, yes! 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 Binuhat pa siya! Sa sobrang excitement! Binuhat si Raymar! Nasya ako! Ang last pa nitong babaitang to. Laki na Raymar, nakaragan niya. Anyway, saan na ba ako? Hindi niya ako sinagot ng yes, I love you too. Hulaan niyo ano ginawa ni Presi para may parating sa akin yung kanyang pag-ibig? Ha? Kiss? Hug? Sobra kayo, ha? Ay, nasa bus kami nun. Kape? Tapek? Sobra ka naman. Tapek? Di, oh. Anong ginawa ni Presi? Hindi rin. Masyado kayo romantic. Bigyan ka ng pera. Lalong hindi. Kasi siya nagbayad ng pamasahe namin sa bus. Eto mga kapatid, may nararamdaman ba kayo sa tuwing hinahawakan kayo ng magulang ninyo? Kasi nung sinabi ko yon, ang ginawa lang ni Presi, itong kamay niya, pinatong lang niya sa kamay ko. $220 alam na Justin ha. Gaano kaimportante sa isang tao na nagnanais na matanggap niya yung gusto niya dahil meron siyang inilahad. May tao na hindi nagsasalita, nagpaparamdam. Tanungin mo si Lina. Yun lang, hinawakan lang ako ni Presi. Pero yung hawak niya, it speaks of 1,000 words. It speaks volume. Yung simpleng patong ng kamay. Simple lang yun. Pero it mean a lot to me. Hindi ko na kailangang maling na, oh, I love you so! Hindi niya ginawa yun. Alam niyo naman si Santa Priscilla. Manayad na siya, simple siya, low tone, gentle spirit. Kakaiba. No, mga kapatid, patong lang, simpleng patong lang ng kamay. Nagkaintindihan na po kami. Naintindihan ko yung gusto niya sabihin at naintindihan niya yung gusto kong iparating. Nagkatagpo kami. Naramdaman niyo ba yung haplos sa inyo ng Panginoon? At araw-araw, hinahaplos tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng reconciliation. Tayong may kasalanan, bakit siya nakikipagbati? Tayo ang may kasalanan. Kasi lumayo tayo sa Kanya eh. Inuna natin ang karir, inuna natin ang pamilya, inuna natin ang mga temporal na bagay. You just made yourself an enemy of God. At yun ang sinasabi ng Biblia.
before you are alienated from Him. Ang layo mo, nilayuan mo siya. Pero ang ginawa ng Diyos, na magkasala si Adan at si Eva, nagtago sa puno, pinuntahan niya. Nasaan ka? Nasaan ka? And until now, naghahanap pa rin sa'yo ang Panginoon. Nasaan ka? Mga kapatid, mas masarap na makita ang Panginoon na naiintindihan mo sa lupa ang plano niya sa iyo, ang gusto niya sa iyo, at ang inaasahan niya mula sa iyo. Masarap na dito mo magawa 'yon. Kasi pagdating sa langit, sala na eh. Sala na nandun na eh. Okay na eh, pag nasa langit ka. Okay na eh. Pero habang nandito ka, dito pa lang masigurado mo. Siguraduhin mo na dito. The desire of God for everyone, who we are before, and the instrument of reconciliation and the result of it. Hindi gumamit ang Diyos ng sophisticated na instrumento para ikaw ay abutin. Ang mismong ginamit ng Panginoon ay ang kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. Sabi po ng Hebrew 9:22, for without the shedding of His blood, there will be no remission of sin. Kaya yung Old Testament remission of sin ay through the blood of animals. Kaya nga sabi sa 1 Samuel 15:22 yata yun, na I do not desire offering, but what I desire is what? Obedience. Pagsunod. Pagsunod. Mga kapatid, ulitin ko, lahat po tayo may issue. At kaya na binanggit ko yun dito habang kami nagpe-fellowship. Naalala po niyo yung babaeng inaagasan ng 12 taon? Men? Naalala po niyo yun? Sa tingin niyo ba yun lang ang issue ng babae? The issue of blood? Kailan niya natagpuan ng Panginoon? No ang Diyos na ang lumapit. No ang Diyos na ang nagpunta. Yun ang pagkakataon niya na lumapit sa Panginoon. Pero nung wala pa siyang issue ng blood, kailangan ba niya ang Panginoon? Ang pinuntahan niya, doktor. Kasi meron siyang pera eh. And that is one issue already. Isang issue na yon. Na habang meron kang kakayanan, hindi ka lalapit sa Diyos. Pero nung wala ka nang magawa, at may nangyayari na sa katawan mo, inaagasan ka ng dugo, mahihinto, dadaloy na naman, mahihinto, dadaloy na naman, inabot ng 12 taon, nahirapan na siya. Kaya nung nasabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So ano ang dinil sa kanya ng Panginoon mula sa lahat? Hindi yung blood. It's the conviction of the heart. Kanina may pinag-pray po ako dyan, Pastor Jojo. Meron na po siyang pneumonia at meron na po siyang problema sa kanyang kidney. Sabi niya, Pastor, nahihirapan na po akong huminga. Nasa NKTI po siya ngayon. Pastor na po ito, ha? Ay, nabot yun ni Emerson kanina. Mga kapatid, ano mga issue sa buhay ninyo? Alam ko meron. Marami tayong issues. Hindi lang dugo. Hindi lang sakit. Unang issue mo, attitude. Attitude ang lahat ng issue. Kapag hindi tama ang attitude mo sa Panginoon, magsusunod-sunod na ang iba pang mga issue. Kaya nga sabi doon, ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang nagpasimula at ang Diyos ang nagpo-control ng kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, tama. Except your heart. Kanyang mga planeta, hindi naglalaglagan, ang mga bito hindi naglalanglagan. Kontrolado ng Panginoon. Pero tayo, ilang beses natin nilaglag ang Panginoon.
Ilang beses mo lang nilalaglag ang Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, despite of those things, itong binasa natin sa Colossus, ang magpapatunay hanggat meron pang natitirang buhay sa iyo, mananatili ang pag-aanyaya sa iyo ng Panginoon at pagpapaalala ng pag-ibig niya sa iyo. Bukas na ba ang pinto mo na papasukin ng Diyos? Kasi ang pintuan ng Diyos, bukas. Ngayon naman ang Diyos ang gustong pumasok sa pinto mo. Bukas ba yan? Alalahanin natin sa Revelation 3:20, nangungusap ang Panginoon hindi sa mga di mananampalataya. Kinakausap ng Diyos ang isang iglesia doon sa pahayag na buksan ninyo ang inyong pinto sapagkat ako'y nakatayo dito at kumakatok sa inyong puso. At kung sino man ang magbubukas sa akin, papasok ako at kami ay sabay na maghahapunan. You will enjoy the fellowship. Enjoying the fellowship of God. And so therefore, bukas ba ang pinto mo, kapatid? Ang panawagan ba at ang inaalok ba ng Diyos na pakikipagkasundo ay tinatanggap mo ba? Ang Diyos na ang nakikipagkasundo sa iyo. Ginawa na niya yung unang hakbang. To take a form of a slave or a servant and live among us as an ordinary man, though he is God. Philippians chapter 2. Ganun na lang ang pagpapakababa niya. Hindi lang yung pagsakay niya sa asno. Higit sa lahat, ang pagpapakababa niya ay ang pagbaba niya sa langit. Mula sa langit, patungo dito sa lupa. Mga kapatid, I will now end this exhortation. And I would like to challenge you. Reconciliation is a big responsibility. Di ba yung huling message dito ni Pastora Dulce? Asa si Pastora Dulce? Ayun. Tayo ay tinawag na ambassador of Christ. As if God is pleading among men through us. Hindi lamang po pastor ang ginagamit ng Panginoon na maging embahador or kinatawan ng kaharian ng langit. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maging kinatawan ng kaharian ng langit upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Now, take it your own. Take it your own. Na kahit hindi ka tumatayo sa pulpito, you have this share of burden na ikaw ay, nung binilang ka ng Diyos na anak niya, paano ba kayo ipagmalaki ng mga anak ninyo? Sino pa mga anak dito? Taas ang kamay. Mga anak. Paano niyo pinagmamalaki yung mga magulang ninyo? Paano niyo sila ibinibida sa mga kaibigan niyo? Paano? Nako, tatay ko. Pag uwi nun, lagi may pasalubong. Nako, tatay ko. Lagi kami ipinapasyal. Nako, tatay ko. Garanti yun. Kayo, paano niyo pinagmamalaki ang mga magulang niyo? Kaya ikaw ay isang embahador. Meron kang gampanin, meron kang katawagan, meron kang responsibilidad, at higit sa lahat, meron kang kaloob. Because reconciliation is also a gift from God. Because there will be no reconciliation if there is no crucifixion. It all starts with the pleasure and the desire of God to reach out for all of us. Palakpakan po natin ang Panginoon.